agahan po natin ito. Ha? Napakaganda ng ating umaga ngayong morning dahil talagang meron tayong mga pagsasaluhan. Makakasama natin this morning si Lian Molina para malaman natin ang kanilang kwento. Ito na, Miss Lian, good morning! Good morning! Kumusta ang umaga mo? Okay na okay po. Pwede ba tayo maupo, Miss Okay po, Lian? sige Halika po, rito. Ayan, kwento mo sa amin, Miss Lian. Ako, ito pala ay fine arts graduate. Yes po. Paano ho kayo napasok sa ganito? Bali ano siya parang talagang mahilig kaming kumain ng family namin. Tsaka nasa line of business talaga ng family yung food. Kaya pangarap ko talaga magkaroon ng sariling rest. Nagamit mo ba ever yung iyong parang kurso na pinagtapusan? Nagtrabaho ka ba at some point muna bago mo naisip tong business na to? Yes po, after ko makagraduate, naging animator po ako. Oh, yun! Saan ka naging animator? Sa Top Draw Incorporation. Sa Ano kadalasan ang mga proyekto mo? Pang international? Pang dito sa ating bansa? Paano ba? International po. Oh, talaga? Hasbro po na na mga shows. Oho. Tapos ayaw mo, nag-stop ka? Bakit ka nag-stop? For 6 years kong animator, parang na-fed up ka na burn out. Wala nang challenge for you. Yeah, tas parang talagang pangarap ko na in the age of 30, magkaroon ako ng sariling negosyo. Business. Tinan mo, business pala talaga, diba? At eto na, nag-start na kayo. At anong pinag-umpisahan ng business nyo na ito bago itong napakaraming pagkain na nandito ngayon? Meron ba ka bang trinay muna na ito muna yung umpisahan ko, tapos pag naging okay, ito na, mga ganun ba yung ginawa mo? Yes po, nung nag-resign po ako as animator, year 2016, tapos nag-open ako nung parang lechon pork belly muna. Okay, yung crispy dipugon, mga ganun siya muna. Tapos, nung after 2 years, nagkaroon ako ng isa pa. So, yung the pork shop naman, tapos more on only rice, na ganyan. And then after no, nagkaroon pa ng isa, yung Vios Boodle Fight naman. Okay, anong nangyari sa mga business na ito na inumpisahan mo? Yun lang, nung dumating yung pandemic. Nung talaga kami na nawala lahat ng ito. Yes po. Tapos, paano naman kayo bumawi? Di ba? Kasi syempre, after the pandemic, kailangan nyo na mag-isip. Or, during the pandemic, meron ba kayong naiisip na ano pa yung pwede nating gawin? Or, naghintay na muna kayo? Nung during pandemic, talagang parang gusto na namin mag-change ng ikabubuhay. Parang yung asawa ko gusto na Mag-abroad. Pangalan ng asawa mo? Hi, Tor! Hi, Tor! Gusto niya mag-abroad? Go po. Nakapag-abroad ba siya? Hindi po natuloy pa kasi po nilaban po namin. Yan na lang gusto ko nilalaban. Siyempre, pag mahal mo, lalaban mo. Tama naman. Pero ito na. So, inumpisahan nyo na tong business nyo na to. Opo, pero before pandemic, open na to. Okay, tapos? Noong November 2019 po siya nag-open. Tapos parang 4 months pandemic na, doon po na lockdown. And then, paano kayo nakabawi ulit? At anong ginawa nyo para makabawi ulit? Sinacrifice namin yung dalawang negosyo. Tapos yung mga... Sinara nyo yung dalawang negosyo? Yes po. Okay, tapos, and then? Yung savings namin, talagang parang namuhunan kami uli. Back to zero siya Yun po. Tapos, kailangan ibalik mo yung sigla ng negosyo. Okay. Ano yung ginawa nyo? Nagpalit ba kayo ng pangalan? Pinanatili nyo yung pangalan ng inyong negosyo? Hinayaan nyo lang na mabalik lang ulit? Paano ginawa nyo? Same lang din po sa name. Pero, hindi kayo nagpalit? Hindi po. Anong pinalit nyo na talagang feeling nyo parang magpapa-excite sa inyong kasi mga kliyente? Kasi una po parang talagang only chicken. Oo, Tapos ngayon, may bar, may kantahan, inuman. Ngayon, since nag-pandemic, di ba, bawal inom or... bawal talaga. Tama yan. Hindi dapat naggaganon kasi sayang naman yung money. Okay, tapos? Ayun, tinanggal na po yan. Tapos nag-focus po kami sa food. Pagkain. Ano mga pagkain ito? Mga only chicken, tapos only ribs, only bulaklak, only fish and chips. Yung mga yan. Yan yung mga, ano dyan ang pinaka talagang laging ino-order ng inyong mga kliyente?
Yung Only Chicken po, tsaka ito pong pinagmamalaki ng asawa kong baby back. Yeah. Lahat ba yan? Lahat ba ito ay sarili ninyong recipe? Parang inaral ninyo para makuha niyo yung lasa niya? Paano ginawa ninyo? Para i-improve yung inyong mga pagkain? Yes po, talagang nag-food tasting kami talaga dyan. Inaral lang. Kami dalawa po ng asawa ko yung gumawa laging ng- magkasama. Opo. Okay, syempre, pag mga ganitong business, laging parang merong hatian ng trabaho. Yes po. Okay, paano ang hatian nyo ng trabaho ng asawa mo? More on siya po yung sa runner. Siya yung nagmamarket, gano'n. Tapos ako po yung dito sa loob ng Sino kitchen. nagluluto? May cook kami, pero kami dalawa din. Pero ako more on nagsusupervise dun sa cook namin. dun sa loob ng kitchen. Correct. At mula nang naitayo nyo na ito, ano ang inyong parang naging pakinabang sa inyong business? Na pasasabi nyo na, nako, kailangan na talaga natin tong wag pakawalan. Ano ang naibigay ng biyaya nitong business nyo na ito sa inyo? Ito po kasi talaga yung namin source of income namin. Correct. Kaya hindi namin siya binitawan kahit dumaan yung Ang alam ko, pandemic. nakapagpatayo na raw kayo ng Yes. bahay. Pwede ho bang, Thankful. paano nyo ho nagawa yun? Gaano katagal bago nyo nagawa yung makapagpatayo ng inyong bahay? Almost 2 years din namin, paunti-unti. Ganun naman kasi unti-unti po namin na Correct. pinagawa. Eto na, may tanong ako sa'yo, ano yung dapat na meron ang isang mag-asawa para maging successful ang kanilang business? Anong meron dapat kayong dalawa? Kailangan talaga good communication. Okay. Tapos, kailangan dapat intindihin niyo isa't isa. Kasi minsan pag pagod ako, ganon, kailangan naiintindihan niya. Minsan nagsusungit. or Oo, ganon. totoo, hindi mawawala, Hindi Yes. mawawala talaga yung ganon. Actually, Okay. madalas kami mag-away. Oh, it's okay. Part of it. Basta ang kailangan lamang ay pag-uusapan Yes. ninyo kung ano yung inyong pinag-aawayan at ma-resolve. Yes Di po. ba? Ayan, napakahusay naman. Ano ang advice mo sa mga kababayan natin na gustong sumubok ng business? Ano ang pakakatandaan nila? Lahat ba maganda? Lahat may paghihirap ba na dapat daanan na kailangan nilang bantayan? Ay, grabe. Parang time ngayon, ang sarap magtayo ng negosyo kasi ang accessible na po lahat eh. Through internet, di ba? From marketing, lahat, promotion, supplies, isang click mo lang nandyan na. Kaya ang dami po nag-open ng mga negosyo ngayon. Kaya ang sinasabi mo, mag-start na kayo. Pag may naisip kayong negosyo, umpisahan nyo na agad. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Ayan! Hi! Sumalama! Mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love to the pet and everything updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.